nangyari kanina, like 1 p.m. na napakaraming pulis ang pumasok sa loob ng compound? Well, kanina we have our plans. After the Senate investigation, nagkaroon tayo ng magandang mga pagbabasihan ng panibagong trabaho. Well, I think it bore the fruit that we are expecting. And I would like to also thank our brothers and sisters in QOJC. Pasensya na po kayo. Talagang ito ay trabaho lamang. Ako'y nagpapasalamat din sa inyong kooperasyon at wala tayong mga seryosong sakitan na irreversible. So I do hope na in the future naman magkaintindihan na ulit tayo. Sir, are you ready na for the strings of cases na ipafile daw sa'yo? Okay lang. It's part of the job. Medyo yun ang isa na next phase ng ating paghahanda ngayon. Sir, pwede pa paulit, paano nahuli sa kamay ng autoridad si Apollo? Wala ho akong idea sa full story niyan. I think you have to ask the secretary kung paano ang full story, kung paano nahuli si Mr. Kibuloy. Basta nakita lang kanina dito ng ating mga reporters, ulitin ko yung mga tanong kanina nung wala pa kayo, ay may aeroplano nga dumating ng Air Force. Was it really C-130? Yeah, that's C-130. I think. Dito po dumating. Dumating sa Davao. Sa TOG 11, yeah. Then may nakasunod na 9 vehicles on convoy. Yeah, may convoy na nakita, sabi nyo, di ba? Tapos it was led by our Abseo 11. RD, pardon po. Pakiulit po kung paano po nahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Apo. I really do not know the details. Pakitanong nyo na lang kung si SILG. Kasi siya talaga ang nakakaalam ng mga detalye nito. Na kami naman ay mga bystanders lang dito sa Davao. Ano pong pakiramdam, RD, na natapos talaga? It's such a relief. Nako, matulog muna tayo. Makabawi na tulog bukas, flag raising pa. Okay. Magpapasalamat sa akin mga tao bukas, kaya I think I'll be preparing some messages for them. Tomorrow, RD, ano ang gagawin natin maliban sa flag ceremony? Like sa ano po? Like a... Well, for one, I would like to give thanks to my people. Pangalawa is mag-lay ako ng wreath sa puntod ng tatay ko. Nandyan, sa loob ng kampong ito. Sa loob ng kampong ito. Kaya it's really a relief na masabi. Mga hindi alam ng mga tao yan. Ang pangalan ng tatay ko ay nakaukit sa bato dito sa loob ng kampo na ito. And what are you going to do, RD, po, dun sa mga plano pong kaso na Okay lang, sagutin natin as they come. Wala problema yun. Pero tuloy pa rin ang mission niya as PRO 11 Regional Director. I do hope. Depende. Nasa Chief PNP yan at saka kay SILG at saka sa Presidente. Kung tuloy pa ba nila ako rito sa Region 11 or I'll be given another job. RD, mensahe niyo po sa mga taga-KOJC kay... Ako'y nagpapasalamat sa cooperation ng ating mga kababayan, sa mga taga-Davao, sa mga taga-KOJC. Hindi ko lang kung nasasabi, Ding, pakipahiram na ng cellphone ko. Hindi ko lang nasasabi sa inyo sa mga nangungutya na hindi ka taga Davao. Sa mga nagsasabing, oh my goodness, i-airplane mode muna natin. Mamirit, halika, may papakita lang ako. Sa mga nagsasabi na hindi ka taga Davao, ito po ang titulo ng bahay ko sa Talomo. Nakapangalan sa aming mag-asawa. Diyan ho sa Talomo yan. Yan. Nawala, sir. Nawala. Oh. Oh. Kung sa mga nagsasabi po na hindi ako taga Davao, ay may titulo po ang bahay at lupa ko dyan sa Talomo, ha? At yan ay nakapangalan sa aming mag-asawa. Yan. Bakit po, sir, mga question? Hindi nila alam, di ba? Palagi lang ako sinasabihan na hindi ako taga Davao. Taga Davao po ako lehitimo. May bahay ako rito. Bahay at lupa. Sa mga panahon, RD, na maraming nagkukusya sa inyo, sino po ba yung mga parang kasandigan yung most of the time?
Ang sandigan ko po ay nakasulat po ang pangalan niya diyan sa bantayog ng mga bayani dito sa loob ng kampo. Bukas mag-aleho ko ng bulaklak. Tatay ko ho yan. Anong name? Rodolfo M. Torre, 551354, PC. Rodolfo Torre. Yeah. Taga-Davao din siya po. Siya ay First Sergeant ng 456 PC Company sa Coronadal, South Cotabato. Nung noon, ang South Cotabato ay part pa ng Region 11. Kaya andyan ang pangalan niya sa loob ng kampong ito. Are you hoping ba, attorney, na magiging okay na rin ang relationship niyo with Attorney Toriot at yung sa mga nakaano natin? Hindi naman kami, I don't like to believe na magkaaway kami ni Attorney Torion. I would like to believe na we're just playing our roles. He played his role, I played my role. And well, it turned out well. And hopefully, RD, no, abali, start na ito ng siguro panibagong partnership natin para ma-develop or pangalagaan ng Davao. Yeah, of course. Right at the very start naman. Right at the very start. Pero before, sir, may surrender feelers from them. Wala. Si SILG na lang tanongin nyo. Kasi siya talaga nag-break ng news na yan. Because he is the first one and he's the fall person dyan sa surrender na yan. Pero yung nabanggit niyo, sir, na kung hindi niyo ito ginawa, itong ganitong operasyon ay hindi. I don't like to take credit to take any credit for myself. Ano? This is a concerted effort of everyone involved from mula pare hanggang hulo na trabaho ito. Nakita niyo naman iba-ibang mga region sa mga nandito. Mensahe niyo po, RD, sa mga pulis na magdamag na nagbabantay sa POJC. Ako nagpapasalamat sa ating mga kapulisan, sa ating mga kabaro na lahat ay napakahirap para sa misyong ito. Sana tuloy-tuloy lang ang trabaho, mahalin natin ang trabahong ito at servisyon ito. And let's be proud that we did our job today. Habol ko lang po, RD, sinakay po daw sa C1. 30. Yeah, I think yun nga ang nangyari dahil andyan ang aeroplano eh. So sa Manila na yun siguro. I think so, yeah. Yung C-130 po is nandito sa Davao na mataan kanina. Yeah, yeah. Congratulations. Huwag naman! Alright, 6:55 po ngayon ng gabi, yung pong inyong napakinggan doon sa mga nasa radyo at napanood